Hello po sa ating lahat. Bigyan nga natin ng komento itong sinasabi ni Attorney Roque na dahil yung judge na hahawak ng kaso ni Senator De Lima ay kanyang favorite student noon, then malamang maapektuhan yung resulta ng kaso ni De Lima. Okay? Sa palagay ko, kahit hindi tayo abogado, parang unrealistic yan. Hindi ako naniniwala yan. Okay? But in the first place, bakit kaya alam ni Attorney Roque na yung estudyante na yon kung ay indeed favorite student ni ex-senator De Lima? Okay? Sa palagay ko, yung basis niya is hearsay. Okay? Unless na magkaklase sila pagkatapos na obserbahan niya na yan, parang malapit yung professor doon sa estudyante. Ngunit hindi naman sila magkaklase. So, paano niya masabi na siya ay indeed kanyang favorite student kung hindi sila magkaklase? So, malamang parang marites ang dating sa akin, ano? Marites. May mga ganyan pala. Akala ko mataas ang katungkulan. Dapat yung sinasabi lagi dapat based sa katotohanan, based sa batas, at saka iba pang yung tamang sources of information. Okay? Ngayon, a few days ago, I remember, natanong din si ex-senator De Lima Ocol diyan sa judge na yan. Ngayon, sabi niya, he cannot remember na mayroon siyang ganong estudyante. Okay? So ako naman, alimbawa, at my age, talaga yung mga estudyante ko, hindi ko na matatandaan yun unless lagi mong nakikita. So, ganon yung nakikita kong reality. Okay? Ngayon, going back to that case, sa palagay ko, hindi mangyari yon. Sa pagkaalam ko, bagamat hindi tayo abogado, yung isang judge ay mag-decide yan based sa mga merits o mga puntos ng mga pieces of evidence presented, yung mga testamento ng mga witnesses, yung mga document, at saka iba pa, no? So, ganun yun. Everything is being way o talagang tinitignan ang value, tinitignan ang mga argument, whatever probability, o kaya parang impossibility o possibility, tapos may impossibility, bakit ganon, nandito ito, then doon yung gano'n, no? O kaya yung tao nandoon, bakit siya na-involve sa some event na wala siya? Parang ganon ang pan. Kaya parang natatawa lang ako dito sa kay ano. Siyempre, one time na parang once na interview yan, nag-aral daw sa United States. Pero sa ngayon, galit na galit siya sa United States. Kaya at saka, siyempre, nag-aral yan sa yung mga matitinding school. Tayo naman, nag-aral lang tayo sa mga kuliyo dito sa probinsya. Okay. So, ganun yan. Point
by point, hindi yung estudyante mo magiging advantage mo kagad. I think tignan ni Roque yung mga kanyan, yung mga values of thesis of evidence. Okay? So, yan, just sharing my views. Bagamat hindi tayo abogado, then yung natin, yung pananaw natin ay based din doon sa nakikita natin na nangyayari, yung mga argumento, at saka iba pang mga sources of information. Okay? So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. At tulungan naman ninyo kaming mga uh, hindi kilalang vlogger. Ang purpose lang naman natin ay makatulong para ma mawala ang mga fake news, mawala ang mga red tagging, at mawala yung mga bagay-bagay na talagang nakakasira sa ating lipunan. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayo mga Pilipino.